gitna ng ingay ng mundo, sino ka sa panahon ng pagbabago? Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Mary Ann D. Pameron at ngayong araw ay layunin kong magbigay kabatiran tungkol sa mga katangiang hindi lamang mahalaga, kundi kinakailangan sa pagharap sa makabagong lipunan. Samahan niyo ako sa isang maikling paglalakbay ng pag-unawa at pagninilay. Madalas nating marinig na walang permanenteng bagay sa mundo kundi ang pagbabago. Gasgas naman kung pakinggan ang pahayag na ito, ngunit hindi maikakailang ito'y nananatiling isang matibay na katotohanan ng mundo. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagbabago ang mundo at kasabay ng pagbabago ito, nagbabago rin tayo. Sa bawat hakbang natin, may katangiang lumalalim, may katangiang kumukupas, at may katangiang muling sinisira. Ang mga ito ang nagtatakda hindi lamang kung sino tayo, kundi kung paano tayo makakasabay sa mundong patuloy na magbabago. Ikaw, nagbago ka na rin ba? At kung oo, ano nga ba ang mga katangiang tunay na makabuluhan at dapat mong panghawakan? Ngayon, inaanyayahan ko kayong makinig, hindi lang upang maunawaan kung anong mga katangian ang makabuluhan sa makabagong panahon, kundi upang makita rin kung paano natin mas mapapanday ang ating sariling pagkatao. Sa makabagong panahon, maraming kasanayan ang mahalaga. Ngunit, higit pa rito, may mga katangian na nagiging ilaw sa ating paglalakbay. Una sa lahat, ang pagkakaroon ng mapanuring pag-iisip. Sa dami ng impormasyon at mabilis na pagbabago, ang kakayahang magsuri, magtanong, at huwag basta-basta maniwala ay isang sandata. Hindi natin kailangan maging eksperto sa lahat, ngunit dapat nating malaman kung paano pumili at magdesisyon ng may kabatiran. Ang mapanuring pag-iisip ay parang ilaw sa madilim na daan. Tinutulungan tayong makita ang tama mula sa mali. Pangalawa, ang pagiging mapagkumbaba na madalas inaakalang kahinaan. Ngunit, ito ang pinakamataas na antas ng talino, sapagkat ang taong marunong magpakumbaba ay may kakayahang tanggapin na hindi siya perpekto, at sa pagtanggap na ito, natuto siyang baguhin ang kanyang sarili. Sa akademya, ang pagpapakumbaba ang luluwal sa tunay na kaalaman. Ang pagtanggap na maraming bagay ang hindi pa natin alam at iyon mismo ang dahilan upang magpatuloy sa paghahanap sa katotohanan. Pangatlo ay ang pagiging makatao. Ang kakayahang makinig bago magsalita, umunawa bago humusga, at magpatawad bago manisip. Sa isang lipunang dinodumina ng teknolohiya, ang tunay na pamantayan ng pag-unlad ay nananatiling makatao. Ang makabuluhang mamamayan ay hindi lamang nagtataglay ng talino. Siya ay may empatiyang hinuhubog ng karanasan at pananagutan. Ito ang uri ng pag-unawang nagbibigay saysay sa lahat ng diskurso, ang pagsasanib ng isip at ng puso. Pang-apat, sa panahon ng artificial intelligence at modernong teknolohiya, nakalilimutan ng iba ang kahalagahan ng pagiging malikhain. Ngunit ito ang katangiang hindi mapapalitan ng anumang makina. Ang paglikha ng ideya, ang pagbuo ng pangarap, ang paghanap ng kakaibang paraan upang masolusyonan ang mga problema ay tunay na kayamanang mahalaga sa makabagong lipunan. Ang malikhaing isip ang bumubuo sa bukas na hindi pa natin nakikita. Panghuli, ang pagkakaroon ng malalim na pananampalataya, pananalig at pagkilala sa buong may kapal ay siya nagsisilbing ilaw sa nagagabay sa atin sa gitna ng magulong pag-inog ng mundong ito. Sa modernong lipunan, unti-unti na natin nalilimutan na ang bawat lubok ng ating puso ay isang regalo, isang hiningang ipinagkaloob ng may kapal. Sa panahon ngayon kung saan ang liwanag ng teknolohiya ay minsan nakasisilaw kaysa nakapagbibigay gabay, maraming puso ang naliligaw at maraming kaluluwa ang nakakalimot. Ang mundo ay abala sa pagmamadali, sa paghabol sa tagumpay, sa paghahangad ng pansamantalang saya. Ngunit, sa likod ng lahat ng ito ay may paanyaya, isang paanyayang bumalik sa ugat ng ating pagkatao. Paanyayang pakinggan ang bulong ng pananampalataya, tanggapin ang pagyakap ng pag-asa, at kilalanin ang dakilang pag-ibig ng may kapal na siyang pinagmumulan ng lahat. Sapagkat sa huli,
Hindi ingay ng mundo ang magtatakda ng ating landas, kundi tahimik ng pagtitiwala sa Diyos. Sa huli, nais kong ibalik ang tanong, sino ka sa gitna ng pagbabago? Ngunit ngayon, may kasunod na sagot. Ako ang katangiang pinipili kong isabuhay. Ako ang liwanag na ibinabahagi ko sa mundo. At ako ang ambag ko sa makabagong lipunan. At kung sabay-sabay nating pipiliin ang ganitong uri ng pagkatao, ang lipunang ating gagalawan ay magiging higit pa sa modernong anyo. Ito ay magiging makaguluhan, matatag at may puso. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.